Magandang hapon mga kabay. So ito yung last na repair ko sa 39248 liter D mga kabay. Ang model nito mga kabay D25144. Ito yung 3 mode mga kabay, yung merong drill, hammer, tsaka chipping. Ayan. Tapos ito din yung quick release. Pag kinalas mo, ayan, iikot mo lang siya pag ganyan. Pag pinasok mo rin mga kabay, iikotin mo lang siyang pag ganyan. Ayan. Kailangan tumunog. Yun. Ayan, hindi na makalas. Pero sira na po ito mga kabay. Dahil pag nilalagay nyo yung bala, nabubunot na lang. Ayan. Nakalak na yan. Oh. So magpapalit tayo niyan mga kabay. Tool holder po ang tawag nila niyan mga kabay. Sambuo po yan. Ayan. Sambuo po yan ganito papalitan natin. Ngayon ito, mayroon pa siyang problema mga kabay. Ito naman, wala na. So kusa siyang namamatay, kusang lumilipat yung reverse niya. Ayan, pansinin nyo mga kabay, papaanda rin natin. Hindi ko naman siya ginagalaw, kusa siyang lumilipat. Ay dito sa kabila mga kabay, yan, sagad natin. Ayaw dito Baka dito lang talaga siya sa kabila. Ayan. Pag di siya nakasagad gaano, pag di siya nakasagad gaano mga kabay, kusa siyang lumilipat. Ayan. Nga lang, sira din po talaga yung brush holder na yan. At syempre ang isa pa po, yung hammer niya mahina na po. So bubuksan natin mga kabay. Tara, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, nabuksan ko na po. So ito po yung papalitan natin mga kabay. Ito, wala na po talaga siyang lock, kaya lumilipat siya kusa. So yung brush holder na yung mga kabay, papalitan din natin yan. Ayan. Ayan. Ayun, kaya pala sabi ng customer na go overheat daw. May tama din po yung winding ng armature niya mga kabay. Hindi gaano makita sa camera eh. Tapos sumasaya din po siya sa field coil. Madaming papalitan ito mga kabay. So yan, sa pagkalas pala nito mga kabay, ayan, nakatapat po yan sa drill. Iikutin mo lang po papunta doon para makalas. Gamit po kayo ng plies. Ayan. Pansin nyo po mga kabay. Yan. Pag nakatapat na po siya dyan, pag ganyan na, pwede nyo na pong dahan-dahanin pag sikwat. Ayan. Kalas na po siya mga kabay. Ayan. So ganun din po pagbalik mga kabay. Kailangan po yung spring. Ayan. Nakita nyo yung dalawa mga kabay. Yan. Yung dalawang yan. Dyan po papasok yung dulo ng selector yan. Kaya kailangan nakaganyan din po ang forma pag pinasok nyo yung lever. So ito mga kabay, kakalasin din natin ito. Titingnan natin yung o-ring kasi mahina na rin. At syempre titingnan din po natin yung gear, spindle kung okay pa. So yung gear niya mga kabay okay pa naman. Intershaft okay pa, piston okay pa po. So dito talaga tayo sa spindle na yan mga kabay. Magpapalit din po tayo niya. So ito po yung striker mga kabay. Papalit din po tayo ng o-ring niya. So ito mga kabay, meron po kasi yan o-ring sa loob. Itong spindle na to. Ito. Meron yang o-ring sa loob. So buo po kasi yan, kaya hindi po natin siya mapapalitan. Ang gagawin niyan mga kabay, isang buong spindle yung i-estimate natin. Ito po. Hinahawakan ko po. Buo po yan. So ang papalitan dito mga kabay, spindle, o-ring, armature, ito, tsaka
Siyempre yung brush holder. Ito. Yan. 1, 2, 3, 4. 4. Tsaka yung tool holder mga kabay. Yan. Sira din po ito mga kabay. Yung isa niyan tool holder, yung pang-ordinary na butas. Ako kung kumakapit pa ito mga kabay. Ay hindi natin maano kasi sumasama eh. Tingnan natin kung kumakapit pa siya. Ay, hindi na rin. Hindi na. Bahala na yung customer nito kung gusto niyang magpalit nito mga kabay. Meron din kasing nabibili nito eh. 10 yan. Para pag gumamit ho kayo ng ordinary na bala, yung mga diipit na bala, diba, bubutas kayo ng semento, bubutas kayo ng bakal, ito po yung gagamitin nyo. So yan lang po mga kabay, papalitan natin armature, spindle, o-ring, at brush holder. So hindi ko na po ipapakita kung paano buuin mga kabay, papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So yan lang po mga kabay, maraming salamat, bye bye.